Mayroong isang tunog na hindi nalilimutan ng sinumang nakarinig nito. Ang katahimikan ng gubat sa gabi. Hindi ito tunog ng kawalan. Ito ay isang buhay na katahimikan. Isang presensya. Dito, sa pusod ng dilim at lantian, hinubog ang kanilang diwa. Dito sila naging mahiwaga. Dito sila naging alamat. Ang pangalang ito, sa loob ng maraming dekada, ay kasing kahulugan ng pagiging di nakikita. Ng pagiging higit sa tao sa loob ng kagubatan. Sila ang mga anino na sumusubaybay. Ang mga kuko ng bansa sa pinakamababang latian, sa pinakamatarik na bundok, sa pinakamadilim na gubat. Ang kanilang teatro, ang walang habag na yapak ng kalikasan. Ang kanilang sandata, ang kagubatan mismo, ngunit ang mundo ay umiikot. At ang mga teatro ng digmaan ay nagbabago. Ang mga anino ng gubat ngayon ay kinakailangang lumakad sa isang bagong uri ng gubat. Isang gubat na gawa sa semento, salamin, at bakal. Ang mga concrete canyon ng modernong lungsod. Dito, ang kalaban ay hindi lamang nasa harap mo. Nasa itaas mo, sa ilalim mo, sa likod ng mga pader, sa gitna ng libu-libong inosenteng mukha. Ang tanong, paano makikipaglaban ang isang mandirigmang gubat sa isang labanang hindi niya nilaruan? Ang sagot, hindi siya makikipaglaban bilang mandirigmang gubat. Siya ay magiging isang bagong uri ng mandirigma. At ito ang kwento ng pagbabanyuhay na yon. Upang maunawaan ang pagbabago, kailangan nating umakyat pabalik sa ugat. Ang Scout Ranger ay produkto ng kagubatan. Ang kanyang unang wika ay ang wikang hindi binibigkas, ang pagbabasa ng lupa, ang pagsinghot ng hangin para sa pahiwatig, ang pakikinig sa pagputol ng mga ibon. Ang kanyang mga taktika, ang maliliit na unit, ang panghihimok, ang patibong, ay perpekto para sa isang environment kung saan ang bawat puno ay isang kublihan, at ang bawat yapak ay maaaring humantong sa kamatayan o tagumpay. Ngunit nang magliyab ang lungsod ng Marawi noong 2017, nagbago ang lahat. Ipinakita nito sa buong bansa, at sa mga Scout Rangers mismo, ang mukha ng bagong digmaan. Hindi ito digmaan ng distansya at kublihan. Ito ay digmaan ng mga inches. Ng pag-ikot sa sulok ng isang hagdanan. Ng pagpasok sa isang madilim na silid kung saan maaaring may naghihintay na kalaban sa likod ng isang kabinet. Ang gubat ay may sariling batas, ngunit ang lungsod ay isang labirint na walang mapa. Bakit kailangang mag-adapt ang isang unit na napakagaling sa kanyang larangan? Dahil ang kaaway ay umangkop na. Ang terorismo, ang insurhensya, ang kriminalidad, lahat ay lumipat sa populasyon. Ang populasyon ay nasa lungsod. At kung ang layunin ay protektahan ng mga tao, kailangan mong pumasok sa kanilang mundo. Hindi mo maiiwasan ang lungsod. Kailangan mong sakupin ito, ngunit ang pinakamalakas na sandata ng Scout Ranger ay hindi ang kanyang rifle, o ang kanyang kutsilyo. Ito ay ang kanyang isip. Ang tinatawag nilang Scout Ranger Way. Isipin mo ito, isang disiplina na hinubog sa pagtitiis sa kagubatan sa loob ng linggo, na walang supply line, na umasa lamang sa sarili at sa iilang kasama. Isang pag-iisip na unconventional, hindi sumusunod sa nakagawian, kundi lumulutas ng problema mula sa anggulong hindi inaasahan. Paano isasalin ang Scout Ranger Way sa isang lungsod? Sa gubat, ang self-reliance ay nangangahulugang makahanap ng tubig at pagkain. Sa lungsod, maaari itong mga hulugan ng pag-navigate sa isang sira-sirang gusali na walang kuryente, pag-diagnose ng isang baradong daanan, o paggamit ng mga bagay-bagay sa isang bahay, isang gas tank, isang laryo, isang salamin, bilang sandata o kagamitan. Sa gubat, ang unconventional thinking ay ang paggamit ng isang ilog bilang daanan o ng mga hayop bilang hudyat. Sa lungsod, ito ay ang paggamit ng mga drainage system, ng mga rooftop, ng mga advertising board, ng social media trends, o ng traffic pattern para makalusot o makakita ng impormasyon, at ang psikolohikal na tibay. Sa gubat, ang kalaban ay kalikasan at kaaway. Sa lungsod, ang kalaban ay kalikasan, kaaway, at ang sibilyan. Ang stress ng pag-alala sa isang bata sa isang window, isang matandang natatakot sa sulok, isang asong tumatahol, habang may baril na nakaamba sa iyo. Ang pag-iisip ng Scout Ranger, na sanay mag-isip ng malinaw sa gitna ng absolute isolation, ay ngayon ay kailangang manatiling malinaw sa gitna ng absolute chaos. Ang kanilang jungle patience, ay ngayon ay naging urban patience, ang kakayahang maghintay sa loob ng isang mainit, masikip na silid sa loob ng oras, habang ang ingay ng lungsod ay dumadagundong sa labas,
naghihintay sa perpektong pagkakataon na kumilos, ang adaptation ay hindi pagtalikod. Ito ay pag-reimagine. Tingnan natin ang kanilang panghihimok. Sa gubat, isa itong klasikong paghihintay at pagsalakay. Sa lungsod, nagiging vertical ambush. Ito. Ang kalaban ay hindi lamang darating sa harap mo. Darating siya mula sa ibaba, mula sa itaas. Ang isang team ay nasa ground floor, isa sa rooftop, isa sa katapat na building. Ang sakop ay hindi linya. Ito ay isang kubo ng puwang. Ang buong intersection, ang buong block, ay nagiging isang nakamamatay na bitag, at ang close quarters battle o CQB. Dito nagbabago ang laro ng tuluyan. Sa gubat, ang enkwentro ay maaaring sa 50 metro ang layo. Sa lungsod, ito ay sa 5 talampakan. Ang Scout Rangers ay hindi na nagsasanay lamang sa mga linya ng puno, nagsasanay na sila sa fatal funnel, ang mga pintuan at bintana. Sinusuri nila ang mga aral mula sa Fallujah, Mosul, at Marawi mismo. Ang pagpasok sa isang silid ay isang agham, ang slicing the pie technique, ang komunikasyon sa pamamagitan ng touch at senadoryas dahil masyadong maingay para magsalita, ang instant decision-making sa pagitan ng sibilyan at kalaban sa isang kurap ng mata, ang kanilang gear ay sumasabay sa pagbabago. Ang drone, na dating para sa reconnaissance sa kagubatan, ngayon ay pumapasok sa mga sira-sirang bintana, nagmamap ng mga kwarto bago pumasok ang mga tao. Ang mga advanced na comms ay nag-uugnay ng isang team na kumakalat sa 20 iba't ibang floor ng isang building. At dahil ang lungsod ay puno ng mga inosente, ang less than lethal na opsyon ay mahalaga. Mayroon na silang mga tactical na gamit, mga flashbang, stun grenade, beanbag rounds, na dinisenyo para i-neutralize ang banta ng hindi kinakailangang pumatay. Lalo na kung ang kalaban ay nahahaluan ng mga bihag o sibilyan, ito ang kanilang bagong gubat. Ang Urban Training Facility. Hindi ito basta-bastang hanay ng mga gusali. Ito ay isang sinadyang labyrinth na dinisenyo para magpalito, mag-pressure, at magturo. Dito, ang bato at semento ang kanilang puno at baging. Ang mga sewer at drainage ang kanilang mga ilog, naririnig mo ba yan? Ang sigawan, ang iyak. Sa loob ng mga drill, mayroong mga sibilyan na aktor. May mga taong nagpapanik, mga journalist na nangangalkal, mga bata na tumatakbo. Ang misyon ay hindi lamang talunin ang kalaban. Ito ay gawin ito ng may pinakamaliit na collateral damage. Dapat mong pamahalaan ang takot ng populasyon habang pinipigilan ang iyong sariling takot. Dapat mong basahin ang mga mukha, ito ba ay isang natatakot na sibilyan o isang kalaban na nagkukunwari? Ang kanilang pisikal na pagsasanay ay binago. Hindi na ito tungkol sa paglalakad ng malayo. Tungkol na ito sa burst exertion. Ang pag-akyat ng 10 palapag na hagdanan ng mabilis habang may dalang buong gear. Ang pag-breakdown ng isang baradong pinto. Ang pag-drag ng isang nasugatang kasama sa kahabaan ng isang koridor at pababa sa hagdan. Ang kanilang mga katawan ay sinasanay para sa sukdulang pagkapagod, para sa mga galaw na explosive at pagkatapos ay agarang pagtigil, sa loob ng mga limitadong, masikip na espasyo, ang pagbabanyuhay ng Scout Rangers ay hindi lamang kwento ng Pilipinas. Ito ay isang blueprint. Maraming bansa ang may elite jungle warfare units. Ngunit ilan ang matagumpay na nag-transform sa ganitong antas para sa urban warfare. Ang kanilang paglalakbay ay maaaring maging aral para sa mga puwersa sa Latin America, Africa, at Southeast Asia, mga rehiyon kung saan ang mga lungsod ay mabilis na lumalago at ang mga banta ay nag-i-evolve. Ano ang hinaharap ng digmaang lungsod? Magiging mas komplikado. Ang mga smart cities na may interconnected systems ay maaaring mahak at maging labanan. Ang subterranean warfare sa mga tunnel at subway ay magiging mas karaniwan. At ang Scout Rangers ay dapat manatiling nauuna. Maaaring kailanganin nila ng mga hacker, ng mga engineer, ng mga urban planner sa kanilang mga hanay. Ang kanilang pag-iisip na unconventional ang magdadala sa kanila roon. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ipinapakita sa atin ng kwento ng Scout Rangers ang isang mahalagang katotohanan, ang diwa ng mandirigma ay hindi nababakod sa isang environment. Ang discipline, ang tibay ng loob, ang kakayahang umangkop, ito ang core. Ang mga ito ang binhi na hinug sa kagubatan. At ang binhing ito ay maaaring tumubo kahit saan. Kahit sa isang disyerto ng semento, sila ay hindi tumalikod sa gubat. Dinala nila ito,
Dinala nila ang katahimikan ng gubat sa gitna ng ingay. Dinala nila ang pasensya ng gubat sa gitna ng kaguluhan. Dinala nila ang pagiging malikhain ng gubat sa gitna ng istruktura. Sila ay mga anino pa rin. Ngunit ngayon, ang kanilang mga anino ay hindi na nahuhulog sa mga dahon at lupa. Nahuhulog na ito sa mga dingding ng gusali at sa mga bangkita. Sila ay mga mandirigma ng lungsod, na may kaluluwa ng gubat, at habang ang ating mga lungsod ay patuloy na lumalago, patuloy na nagiging masalimuot, isang bagay ang sigurado, kailangan natin ng mga mandirigmang kayang umunawa sa labirint na ito. Kailangan natin ng mga anino na handang protektahan ang liwanag. Ang kanilang pagbabanyuhay ay hindi lamang tactical na necessity. Ito ay isang pangako na saan man tumungo ang banta, saan man kailanganin ng bayan, may mga lalaki at babae na handang baguhin ang kanilang sarili, nang hindi binabago ang kanilang layunin, ang proteksyon, ang kalayaan, ang bayan. At ngayon, dahan-dahan nating buksan ang pintuan ng kanilang bagong templo, ang Urban Training Facility. Hindi ito basta lugar. Ito ay isang sinadya, kinalkulang bangungot. Dito, walang romansa ng gubat. Wala ang malamig na simoy ng bundok o ang huni ng mga ibon sa umaga. Narito, ang amoy ay ang alikabok ng semento, ang amoy ng lumang pintura, at ang malagkit na hanging puno ng tensyon. Ang tunog ay hindi ng mga daong nag-uusapan kundi ng mga yabag sa bakal, ng pag-urong ng kalawangin na bisagra, ng bulong ng mga tauhan sa mga dead space ng mga gusali. Ito ang kanilang bagong katedral. At dito, sila ay nagsisimulang magdasal sa wika ng bala at diskarte. Isipin ng isang buong mock village na tila bahagi ng isang post-apocalyptic na pelikula. Mayroong simbahan na may sira-sirang kampana. Mayroong palengke na ang mga stalls ay puno ng mga dummy na gulay at mga manika na nakaupo parang mga customer. Mayroong dalawang palapag na eskwelahan, ang mga upaan ay nakakalat, ang mga blackboard ay may mga guhit ng mga bata. At sa ibabaw ng lahat ng ito, ang mga sniper nest na nakatago sa mga water tank, sa mga bintana ng 4 na palapag na watchtower. Dito, ang bawat epekto ay sinadya. Ang bawat piraso ng basura, bawat nakatiwangwang na sasakyan, bawat bukas na manhole, ay bahagi ng kwento. Ito ay isang set, at ang script ay isinusulat ng tadhana at ng kalaban. Dito, ang kaaway ay hindi lamang ang kalaban. Ang kaaway ay ang mismong geometry ng espasyo. Ang tinatawag nilang fatal funnel, ang pintuan, ang hagdanan, ang mga corridor. Ang mga lugar na ito ay kung saan ang daloy ng katawan ay napipilit, kung saan ang mga pagpipilian ay nagiging limitado, kung saan ang kamatayan ay naghihintay sa pinakamakitid na daluyan. Kaya sila nagsasanay ng buttonhook at crisscross sa pagpasok ng silid. Hindi ito sayaw. Ito ay isang violent ballet kung saan ang bawat galaw ay may kaakibat na sakripisyo. Ang unang tao na papasok ay laging ang pinakanakalantad. Siya ang magtatali ng atensyon, ang magiging pain. Ang kanyang buhay ay nasa kamay ng kasunod niya, nasasabak mula sa kabilang anggulo para linisin ang sulok na hindi niya nakikita. Ang tiwala dito ay hindi emosyon. Ito ay isang kalkulasyon. Isang kalkulasyon na hinubog sa libu-libong oras ng pagsasanay hanggang sa ang mga galaw ay maging kasing natural ng paghinga. Narito rin sila nagpapakilala sa konsepto ng three-dimensional battlefield. Sa gubat, ang labanan ay pangkaraniwang two-dimensional, harapan, likuran, gilid. Sa lungsod, ito ay nagiging three-dimensional, harapan, likuran, gilid, itaas, ilalim. Ang bubong ay isang landing zone para sa mga repelling team. Ang mga drainage ay isang daanan para sa mga tropang gustong sumulpot parang multo sa gitna ng kalaban. Ang mga pader ay hindi hadlang, sila ay mga bagay na dadaan-daanan. Gamit ang mga battering ram, mga shotgun na may breaching rounds, o simpleng siko at lakas, ang isang pader sa pagitan ng dalawang apartment unit ay maaaring maging isang daanan tungo sa sorpresa. Ang taktika ng mouse holing, ang paggawa ng butas sa mga pader para mag-advance ng hindi lumalabas sa hallways, ay direktang hiniram sa mga aral ng digmaan sa Stalingrad at in-update para sa modernong konstruksyon. Ang isang scout ranger ay dapat mag-isip parang isang tubig, na dumadaloy sa pinakamadaling daanan, umaagos sa mga bitak, at bumabaha sa mga espasyong akala ng kalaban ay ligtas. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahirap na bahagi ng pagsasanay ay ang pagpapasok ng human variable.
Sa loob ng mga drill, mayroong mga aktor na gumanap bilang mga sibilyan. May mga batang umiiyak na nakatalikod sa kanilang mga magulang. May mga matatandang nagkukulong sa mga aparador sa takot. May mga babaeng humihingi ng tulong para sa kanilang mga anak na nawawala. Ang mga ito ay hindi mga manika. Sila ay mga dating sundalo, mga drama student, mga volunteer, sila ay tao. At sila ay napakahusay sa kanilang trabaho. Sila ay sumisigaw, umiiyak, nangingisay sa takot. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng tunay na takot. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga ranger ay kailangang panatilihin ang kanilang operational clarity. Dapat nilang basahin ang micro-expressions. Ang isang sibilyan na tumitingin sa kisame ay maaaring nagpapahiwatig ng isang kalaban sa itaas. Ang isang babae na paulit-ulit na hinahaplos ang kanyang kamay ay maaaring senyales ng isang suicide vest. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng kanilang pagbabanyuhay, ang pagdadala ng disiplina ng gubat sa isang lugar na puno ng empatiya. Sa gubat, ang bawat galaw ay isang banta. Sa lungsod, kailangan nilang i-differentiate ang banta mula sa pagkatao. Ang kanilang rules of engagement ay nagiging masalimuot na parang isang legal document. Kailangan nilang magkaroon ng tactical empathy, ang kakayahang maunawaan ang takot ng sibilyan nang hindi nawawala ang focus sa misyon. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang pagpapatok ng gatilyo, kundi ang pagpipigil dito. Ang isang scout ranger ay sinasanay na maging isang mandirigma at isang psychologist, isang operatibo at isang social worker, lahat ng sabay-sabay. At paano naman ang kanilang katawan? Ang pisikal na kondisyon para sa urban warfare ay ibang-iba. Hindi ito tungkol sa mahabang distansya. Ito ay tungkol sa mga short, violent bursts of energy. Ang combat PT ay binubuo ng pag-akyat sa mga lubid na nakabitin sa mga rebar ng sira-sirang gusali, ng pagbuhat ng mga kasamang nasugatan sa makitid na hagdanan, ng pag-crawl sa ilalim ng mga nakahalang tubo sa basement habang may dalang buong combat load. Ang kanilang mga tuhod at siko ay nagiging parang leather sa dami ng paggapang at pag-roll sa konkretong sahig. Ang kanilang mga kamay ay puno ng mga gasgas mula sa paghawak sa magaspang na semento at bakal. Ang pagsasanay sa subterranean warfare, sa mga sewer at tunnel, ay nagdadagdag ng isa pang layer, ang claustrophobia, ang dilim na literal na nahahawakan, ang amoy na pumipigil sa paghinga. Dito, nawawala ang konsepto ng kaliwa at kanan. Nawawala ang oryentasyon. Ang tanging gabay ay ang compass sa iyong isip at ang tunog ng hininga ng kasunod mo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang teknolohiya ay kanilang tanging bituin sa madilim na langit ng lungsod. Ang mga drone, na maliit na parang mga insekto, ay lumilipad sa mga butas ng bintana at nagpapadala ng real-time na video sa mga tablet ng team leader. Ang mga thermal scanner ay nagpapakita ng mga heat signature sa likod ng mga pader, maaari itong maging isang kalaban, o maaaring isang nakatagong sibilyan. Ang mga advanced na headset ay hindi lamang nagpapadala ng boses, ito ay nagbibigay daan sa whisper mode, kung saan ang isang bulong lamang sa microphone ay maririnig ng malinaw ng buong team, kahit nasa gitna ng putukan. Ngunit ang Scout Rangers ay itinuturo pa rin ang mapa at compass. Bakit? Dahil ang elektroniko ay maaaring mabaigo. Ang GPS ay maaaring ma-jam. Ang baterya ay maaaring maubos. Ngunit ang kasanayan, ang mas memorya ng pagbabasa ng terrain, ay mananatili. Ito ang kanilang bagong realidad, isang halo ng primal instinct at high-tech advantage. Ang isang operatibo ay maaaring may hawak na high-frequency radio sa isang kamay, at sa kabilang kamay ay may kutsilyo na gagamitin para sa silent sentry removal. Sila ay mga hybrid warrior. Ang kanilang mental database ay puno ng data, ang structural integrity ng mga karaniwang building material sa Pilipinas, ang mga pattern ng traffic sa iba't ibang oras, ang mga social dynamics ng isang squatter area, at ang ballistic behavior ng isang rifle round sa loob ng isang concrete hallway. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nakikita. Ito ay nasa kanilang subconscious. Kapag naglalakad sila sa isang ordinaryong lungsod ngayon, hindi nila nakikita ang kagandahan o ang gulo. Nakikita nila ang mga fatal funnel. Nakikita nila ang mga choke points. Nakikita nila ang mga posibleng sniper nest sa mga hotel at mga posibleng ambush site sa mga underpass. Ang lungsod ay nagiging isang buhay na chessboard.
At sila ay mga piyesa na patuloy na nagkalkula ng susunod na 10 hakbang. Ito ang tinatawag nilang conditioned observation. Isang malalang karamdaman na siya ring nagel iligtas sa kanilang buhay. At sa dakong huli, kapag tapos na ang pagsasanay, kapag ang mga blankong ammunition ay nasa sahig at ang mga aktor ay nagbibitaw na ng karakter, doon magsisimula ang pinakamahalagang bahagi, ang after-action review. Walang sugar coating, walang hiyaan. Dito, bawat pagkakamali ay itinuturo ng direkta. Bawat hinala, bawat pagdududa, bawat maling desisyon ay dinidissect. Bakit ka pumasok sa kwartong iyon nang hindi mo tiningnan ang sulok? Bakit hindi mo kinover ang iyong partner sa hagdanan? Bakit mo pinili ang baril imbes na ang flashbang? Ang usapan ay hindi tungkol sa pagbibigay per. Ito ay tungkol sa pagtitipo ng mga aral. Ang bawat buhay na nawala sa simulation ay isang buhay na may iligtas sa totoong laban. Ang kanilang kultura ay isang kultura ng brutal na katapatan. At ito ang nagpapanatili sa kanilang edge. Ito ang sikreto ng kanilang pagbabanyuhay, ang walang humpay na pag-aaninag sa sarili. Ang Scout Ranger ng 2026 na ay hindi perpekto. Hindi siya superhero. Siya ay isang produkto ng walang awang pagsusuri, ng walang patid na pagsasanay, at ng isang matibay na paniniwala na ang paghahanda ay ang tanging susi upang malampasan ang gulat at gulo ng tunay na laban. Sila ay naglalakbay mula sa kagubatan patungo sa lungsod, hindi bilang mga dayuhan, kundi bilang mga manlalakbay na handang matuto sa bawat yapak, sa bawat sulok, sa bawat madilim na silid. At sa paglalakbay na ito, dala-dala nila ang diwa ng gubat, ang katahimikan, ang pasensya, ang pagiging mapagmasid, upang ilawan ang mga dilim na dadaan ng lungsod. Sila ang mga bagong mandirigma, at ang kanilang digmaan ay nagsisimula sa bawat pagbukas ng pinto, sa bawat pag-ikot ng sulok, sa bawat paghakbang sa hindi kilalang lupa ng isang lugar na dapat ay tahanan, ngunit maaaring maging kanilang huling labanan. Ang dokumentaryong ito ay alay sa tapang at dedikasyon ng mga Philippine Scout Rangers, na patuloy na isinasakripisyo para sa kapayapaan ng bansa. At sa gitna ng lahat ng ito, ng pagbabago, ng pagsasanay, ng patuloy na pag-aaral, ang isang bagay ang nananatiling pareho, ang misyon. Ang misyon na protektahan. At bahagi ng misyong iyon ang pagpapalaganap ng tamang kaalaman. Kaya kung naniniwala ka sa kahalagahan ng kaalamang ito, kung nais mong suportahan ang pagpapalaganap ng kwentong ito ng katatagan at dedikasyon, isang malaking tulong ang iyong pag-like sa video na ito. Ay subscribe din sa aming channel. Ito ang iyong paraan upang maging bahagi ng pagpapatuloy ng kwentong ito.